Detroit Piston? Magpapatuloy kaya hanggang sa titulo? Unfair si Harden, naging James Harden type sa Cleveland. At tama ang sinabi ni Melton kay Porzingis, isa siyang bangungot. Malayo ang narating ng Detroit Pistons lampas sa inaasahan ngayong 2025-2026 NBA season. At naniniwala ang head coach na si JB Bickerstaff na ang superstar guard na si Cade Cunningham ang nangunguna sa MVP race sa kasalukuyan. Sa kanyang paglabas sa road tripping show, buong papuring nagsalita si Bickerstaff tungkol kay Cunningham habang inilalahad ang kanyang kaso para sa guard. Kung matatapos ang season ngayon, si Cade Cunningham ang MVP, walang duda, sabi ni Bickerstaff. Kung ang MVP ay ang player na may pinakamalaking ambag sa panalo batay sa record namin at sa bigat ng responsibilidad na pasan niya, wala akong alinlangan na siya ang MVP kung matatapos ang season ngayon. Pinag-uusapan natin ang isang player na sa kahit anong araw, kayang bantayan ang pinakamahusay na player ng kalaban at dalhin pa rin ang mabigat na responsibilidad sa opensa para sa amin, dagdag ni Bickerstaff. Isang taong hindi kailanman kumikitil sa pag-unlad ng kanyang mga kakampi, bagkus binibigyan sila ng oportunidad na umunlad at ipakita ang kanilang kakayahan. Si Cunningham, ang unang napili sa 2021 NBA Draft, ay tunay na kabilang sa usapan. Ang 24 years old ay may kahanga-hangang average na 25.3 points, 5.6 rebounds, 9.6 assists, 1.5 steals at 0.8 blocks kada laro ngayong season. Malaki rin ang naidulot ng kanyang laro sa mga panalo. Pumasok ang Pistons sa All-Star break na may pinakamahusay na record sa Eastern Conference. Sa kasaysayan, ang pinakamalaking star ng team na may pinakamahusay na record ay may malaking tsansa na manalo ng MVP. Kung magpapatuloy ito, malakas ang kaso ni Cunningham. Wala ring indikasyon na babagal sila lalo na't napakahusay ng kanilang leader. Nasa yugto na si Cade ngayon na naniniwala siyang naiiba siya, pahayag ni Bickerstaff. Nagbibiro tayo tungkol sa The Matrix, di ba? Nang maniwala si Neo na siya ang The One, naniniwala si Cade na siya na iyon ngayon at naipapakita iyon sa kanyang laro. Mula sa pinakamasamang record sa kasaysayan ng prangkisa noong 2023-2024 at 28 consecutive na pagkatalo na nagtie sa pinakamahabang losing streak sa National Basketball Association, nakabawi ang Detroit Pistons noong nakaraang taon sa impresibong 44-38 at ngayon ay kabilang sa mga paborito sa East. Malaki ang kredito kay Cade Cunningham sa pagbabagong ito, ngunit kinikilala rin ang bagong head coach na si Bickerstaff na ngayoy kandidatong Coach of the Year matapos pangunahan ang team sa maraming panalo. Para naman sa MVP race, may matitinding katunggali si Cunningham tulad ni Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic at Luka Doncic. Bagamat paborito pa rin ang reigning MVP na si Gilgeous-Alexander, may tsansa si Cunningham kung magpapatuloy ang kanyang malakas na laro sa ikalawang kalahati ng season. Sa sumunod na balita naman, isinalang ng Cleveland Cavaliers ang isang napakalaking panganib nang itrade nila si James Harden. Hindi lang dahil kinailangan nilang isuko ang isang homegrown all-star na mas bata sa kanya ng isang dekada, kundi dahil ang bago nilang star ay may dalang komplikadong nakaraan at maraming issue. Gayunpaman, ibang-iba si Harden ngayon. Hindi na siya tumatakbo palayo sa kanyang reputasyon. Kung tutuusin, tila tinatanggap na niya ito, umabot pa nga sa puntong sinabi niyang overrated ang loyalty at negosyo lamang ito. Maaaring hindi nagustuhan ng ilan ang mga komentong iyon. Pero gaya ng sinabi ng former player ng Cavs na si Daniel Gibson sa Full Court Cleveland, ipinakita raw nito ang mas mature na paraan ng pag-iisip at paghawak niya sa sarili. Mahirap pumasok sa bagong locker room ng isang team na sanay ng manalo at malaman kung kailan at paano magsasalita, ani Gibson. Si Harden ay matagal nang kilala bilang isang player na susunod sa pera. Mananatili siyang committed hanggat committed din ang team sa pagbabayad sa kanya at hindi naman iyon agad masama, lalo na sa yugtong ito ng kanyang career. Maaring nasayang niya ang ilang taon ng kanyang prime dahil hindi siya ganap na nakatutok at nakapokus sa kung ano ang kaya niyang gawin. Madalas questionin ang kanyang work ethic at disiplina sa ensayo, ngunit ngayon ay mas inaalagaan na niya ang kanyang katawan at makikita ito sa kanyang tibay at consistency. Alam ni Harden na binabayaran siya para gawin ang isang trabaho at iyon ang kanyang gagawin. Nasa Cleveland siya para manalo at dahil kakaunti ang distraksyon sa labas ng court kasama ang bago niyang mindset at pananaw sa career, iyon ang kanyang tututukan.
Hindi kailangan ng Cavs na siya ang maging leader, nandyan si Donovan Mitchell para doon. Mas gumaganda ang laro ni Harden at mas kalmado siya kapag hindi niya kailangang akuin ang lahat ng mabibigat na responsibilidad. Dahil dito, mas malaya siyang makapaglaro at maipakita ang pinakamahusay na bersyon ng sarili niya sa edad na 36. Sa unang pagkakataon sa kanyang career, mukhang payapa si Harden at walang dinadalang pressure. Dati, nakikita siyang bumibigay kapag pinakamatingkad ang mga ilaw ng entablado marahil dahil alam niyang nakataya ang kanyang legacy, ngunit tila lumayag na ang barkong iyon. Nakaukit na halos sa bato ang kanyang legacy at ang pagkapanalo ng kampyonato ay magiging dagdag na biyaya na lamang, hindi na ang sukatan ng kanyang buong career. Dahil dito, maaaring maibigay na niya sa kanyang team ang matagal na nilang inaasahan mula sa kanya tuwing playoffs. Sa huling balita, nakuha ng Warriors si Kristaps Porzingis sa trade deadline dahil may malinaw na dahilan. Ipinadala ng Golden State sina Kuminga at Buddy Hield sa Atlanta Hawks kapalit ng 7'2" center. Tinugunan ng hakbang na ito ang pinakahalatang kahinaan ng Warriors. Binibigyan sila ni Porzingis ng laki at versatility na hindi nila nagkaroon sa panahon ni Stephen Curry. Nilinaw ng guard ng Warriors na si DeAnthony Melton kung bakit mahalaga siya. Sa panayam niya kay Nick Friedel ng The Athletic, inihambing ni Melton si Porzingis sa sentro ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Hindi nagdalawang isip si Melton sa pagsasabi kung ano ang naidudulot niya sa Golden State. Isa siyang matchup nightmare para sa maraming teams, ani Melton ayon kay Friedel. Makikita mo sa Spurs, mayroon silang si Wemby na sobrang tangkad at ang mga bagay na kaya niyang gawin at ang matchup nightmares na dala niya. Mahalaga ang paghahambing kay Wembanyama dahil binuo ng Spurs ang kanilang identidad sa kanyang two-way dominance, rim protection at outside shooting na nagpapabago ng depensa ng kalaban. Katulad nito, si Porzingis ay nagbibigay ng match-up problems dahil sa kanyang taas at versatility, kayang umatake sa poste o mag-shoot sa labas laban sa mas malalaking sentro. Ayon kay Melton, nadaragdagan niya ang laki at mismatches ng team. Para sa Warriors, na matagal nang nakasandal sa perimeter shooting ni Curry, nagdadala si Porzingis ng bagong dimensyon bilang interior scorer na kayaring mag-stretch ng floor. Nag-average siya ng 17.1 points sa Atlanta Hawks at may malakas na per 36 production bukod pa sa two-way impact. Hindi pa siya nakakapag-debut dahil sa Achilles tendinitis, ngunit ayon kay Steve Kerr, maayos ang kanyang kondisyon at pagdedesisyonan ang kanyang paglalaro laban sa Boston Celtics. Sa kabila ng pagkawala ni Butler para sa buong season, nananatili ang Warriors sa play-in picture. Inaasahan na kapag nakabalik si Porzingis, maibibigay niya ang parehong epekto ng laki at versatility na katulad ng naidudulot ni Wemby sa Spurs. Ang susunod na 2 buwan ang magtatakda kung sulit ang trade, kung mananatili siyang malusog at produktibo, may tsansa ang Warriors na makagawa ng ingay sa playoffs. Kung hindi, haharap sila sa maraming tanong sa off-season.